Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Hi, ako si Lucas, 25 years old. I graduated with a degree in computer science last April. Right after graduation, agad akong naghanap ng trabaho. Pero hindi naging madali. Nahirapan akong makapasok sa field na related sa course ko dahil wala pa akong experience. Nagmamadali na akong makahanap ng trabaho. Wala na akong time magpahinga. Kailangan ko ng kumita para makatulong sa parents ko at makapagpadala ako ng pera sa probinsya namin. Kaya kahit hindi aligned sa tinapos ko, tinanggap ko na rin ang opportunity na dumating at doon nagsimula ako sa isang call center job. Mabilis akong nakapasok sa call center. Unang apply ko pa lang, hired agad ako. Hindi ko pangarap na magtrabaho sa call center. Pero sa ngayon, wala akong choice. Ito lang ang trabahong tumanggap sa akin kahit wala akong experience. Pero minsan, hindi naman talaga natin nasusunod yung plano natin sa buhay. Minsan, kailangan muna nating dumaan sa mga bagay na hindi natin gusto. Hindi para doon magstay, kundi para matuto, tumibay, at magkaroon ng pagkakataon na makalapit sa tunay nating pangarap. Pero sa kabila ng lahat, masaya rin sa call center. Lalo na nung training days namin. Para lang kaming bumalik sa pagiging estudyante. May lessons, may discussions, may tawanan, at marami din ako nakilala na bagong kaibigan. Marami akong realizations simula nung pumasok ako sa call center. Akala ko noon, madali lang. Mag-e-English ka lang, sasagot ng tawag, tapos okay na. Pero mali pala ako. Doon ko napatunayan na sobrang hirap ng trabaho na ito. Sa account namin, para kaming all-in-one kami na ang bahala sa billing, sa mga galit na customers, sa troubleshooting, pati sa accounting. Kailangan mong mag-multitask habang gumagamit ng iba't ibang tools na ang dami-dami. At higit sa lahat, naging parang psychologist din kami. Kailangan naming intindihin at pakalmahin ang mga irate customers kahit minsan kami na rin ang napapagod at nasasaktan. Doon ko na-realize na ang trabaho sa call center ay hindi basta-basta. Hindi lang ito tungkol sa pagsagot ng tawag, kundi tungkol sa tiyaga, pasensya at tibay ng loob araw-araw. At sa call center ko rin unti-unting nakilala ang sarili ko. Doon ko na-realize na may mga bagay pala akong hindi ko pa alam tungkol sa sarili ko. Nalaman ko na naa-attract din pala ako sa kapwa ko lalaki. Siguro dahil na rin sa environment, maraming nakakasalamuha, maraming iba't ibang personalidad. Pero higit sa lahat, doon ko nakita at naramdaman yung mga bagay na hindi ko maipaliwanag noon. Pero kahit ganun, pinili kong ilihim muna. Walang nakakaalam ng totoong ako. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman yung attraction ko sa kapwa ko lalaki. Lalo na nung nagkaroon ng adjustment sa schedule at nalipat ako sa ibang team. Sa bago kong team, doon ko nakilala si Jake. Sobrang gwapo niya. Yung tipong mapapalingon ka kahit hindi mo gustuhin. Kilala siya sa buong produksyon, parang may sariling spotlight kahit wala naman siyang ginagawa. Matangkad, malinis, at may aura na parang artista. Pero sa kabila ng lahat ng yun, may isang bagay na kapansin-pansin. Sobrang tahimik niya at parang isnabero. Walang halos nakakalapit sa kanya. Lagi siyang seryoso, parang may sariling mundo. Para bang ang taas ng pader na itinayo niya sa paligid niya. Isang pader na ang hirap abutin, ang hirap lampasan. Naging magkatabi kami ni Jake sa station. Doon mas lalo kong naramdaman yung kaba. Hindi dahil sa trabaho lang, kundi dahil sa presence niya. Bago pa lang ako, 2 buwan pa lang akong nagtitake ng calls,
Kaya marami pa akong hindi kabisado sa account. May mga pagkakataon na may concern yung customer na hindi ko alam kung paano i-handle. Pwede naman ako magtanong kay Jake, pero nahihiya ako na kalabitin siya. Hanggang sa isang araw nakita niya na nahihirapan ako sa calls ko dahil 20 minutes na. Hindi ko pa nare-resolve, tapos doon niya ako tinulungan. Anong concern ng customer mo? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Na double charge daw natin yung credit card niya eh. Hinahanap ko pa yung resolution. Sabi ko, patingin ako ng account niya. Sabi niya tapos siya yung nag-navigate ng monitor ko. Sabihin mo, he was not charged twice. Yung double charge na nakikita niya is just a pending authorization hold. Mawawala din yun once the merchant verifies na may enough funds yung account niya to make the purchase. Sabihin mo, mag-wait siya ng 24 to 48 hours para mawala yung hold. Or pwede rin siyang tumawag sa bank niya. Sabi ulit ni Jake. Okay, thank you. Mahina akong sagot. Tapos nung sinabi ko yung sinabi ni Jake, kumalma yung customer and sinabi niya na tatawagan na lang daw niya yung bank niya. Ano? Okay na call mo? Tanong niya sa akin. Okay na. Tatawag na lang daw siya sa bank niya. Salamat, sabi ko. Huwag kang mahiyang magtanong sa akin. Kung hindi mo alam yung concern, magtanong ka lang, sabi niya. Sige, sabi ko habang nakanangiti. At doon, nagsimula yung first conversation namin ni Jake. Tuwing may mga concern ako na hindi ko agad ma-figure out, si Jake na ang nilalapitan ko. Hindi na ako lumalayo pa para magtanong. Halos lagi, may sagot siya. Parang wala siyang hindi alam. Habang tumatagal, naging effortless na ang pag-uusap namin. Hindi na lang tungkol sa trabaho, kundi pati sa araw-araw na pagod, sa shift, at kung ano-ano pang kwento sa buhay. Kapag tahimik ang queue, nagkakaroon kami ng oras mag-usap. Mga simpleng kwentuhan lang. Pero doon ako unti-unting naging at ease at komportable kay Jake. Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula. Pero napansin ko na lang na bigla kaming naging malapit ni Jake. Lagi na kaming magkasama. Sabay kumain tuwing lunch. Sabay mag-break. At pati sa pag-uwi, magkasabay na rin. May mga pagkakataon pa na kapag natatagalan ako sa call, lalo na kung malapit na mag-end ang shift, naghihintay talaga siya para sabay pa rin kaming umuwi. Habang mas tumatagal, mas nakikita ko kung sino talaga si Jake. Akala ko, isnabero siya at sobrang cold. Yan kasi ang first impression ko sa kanya. Pero nag-iiba na ang tingin ko sa kanya. Mabait pala siya at malambing. Doon ko rin napansin na may nagbabago sa nararamdaman ko. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimula, pero unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Isang araw, bigla akong nagkasakit kaya halos isang linggo rin akong hindi nakapasok. Nagpaalam naman ako sa team leader ko. Sinabi kong may lagnat ako at hindi maganda ang pakiramdam ko. Sa mga araw na yon, nasa bahay lang ako, nagpapahinga at nagpapagaling. Halos wala akong energy kahit mag-check man lang ng phone ko. Kadalasan, tulog lang ako ng tulog. Nang medyo bumalik na ang lakas ko, naisipan kong silipin ang phone ko. Doon ko lang napansin na patay na pala ito sa sobrang low bat, kaya agad ko muna itong chinarge bago ko nagamit ulit. Pagkabukas ko, sunod-sunod agad ang pumasok na notifications. Lahat galing kay Jake. Pagtingin ko sa call logs, halos hindi ako makapaniwala. 150 missed calls galing kay Jake. Pagbukas ko ng messenger ko, bumungad din sa akin ang sunod-sunod niyang mga chat. Nag-scroll ako at binasa ko ang mga chat niya sa akin. Hoy, okay ka lang ba? Kailan ka babalik sa work? Tanong niya. Gumaling ka na ba? Please, magparamdam ka naman. Lucas, kumusta ka na? Grabe, bakit hindi ka sumasagot sa calls at messages ko? Okay ka pa ba? I'm really worried about you. Bakit hindi mo ako kinakausap? Sabihin mo lang kung ayos ka na, please. Miss na kita. Saan ba yung bahay mo? Pupuntahan kita na ngayon. Napahinto ako sa pag-scroll ng screen. Bigla na lang kumirot ang dibdib ko
at namasa ang mga mata ko nang hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ako sanay na may ganitong klaseng naghahanap sa akin. Lumaki ako sa probinsya na tahimik ang takbo ng buhay. Walang masyadong napapansin kapag nawawala ka. Pero siya, hindi siya tumigil. Paulit-ulit siyang nagparamdam. Kahit walang sagot mula sa akin, tuloy-tuloy pa rin ang pag-message niya. May bahagi sa puso ko na natuwa. Ayokong mag-assume pero bakit sobrang concerned siya sa akin? Gusto din ba niya ako? Impossible. Pero ang hirap na hindi mag-assume at ang hirap kontrolin ng nararamdaman kapag may taong totoo ang pag-aalala para sa'yo. Agad akong nag-reply sa mga chat ni Jake. Sorry, ngayon ko lang nabuksan yung phone ko. Halos tulog lang ako these past few days. Okay na rin naman ako. Sagot ko with smile emoji. Halos ilang segundo lang nag-vibrate ulit ang phone ko. Tapos nakita ko yung name niya na tumatawag at sinagot ko agad pero naka-turn off yung kamera ko. Medyo haggard kasi ako at ayaw kong makita niya. Ayaw kong makita niya na muka pa rin akong may sakit. Buti naman sumagot ka na sa wakas. Kumusta ka na? Okay na ba pakiramdam mo? Agad niyang tanong. Okay naman na ako. Kaya ko nang pumasok next week. Sagot ko. Pwede mo bang i-on yung camera mo? Gusto kitang makita para masigurado ko na okay ka na talaga, sabi niya. Sinunod ko ang utos niya at nag-open ako ng kamera at humarap ako sa kanya. Hindi siya agad nagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Arabang inaalam niya kung maayos na talaga ako, kung totoo bang bumuti na ang lagay ko. Parang gusto niyang makasiguro na nandito pa ako, na okay pa ako. Pumayat ka, hindi ka mukhang okay, sabi niya. Napangiti ako ng pilit. Okay na ako, nakakabangon na nga sagot ko. Pero hindi man lang siyang ngumiti. Sa halip, mas lalo niya akong tinitigan. Parang may sasabihin siya pero pinipili niyang itago. May kung anong tanong na hindi niya mabitawan. At ako naman, nalilito sa sarili kong nararamdaman. Hindi ko malaman kung kikiligin ba ako, malulungkot o matatakot. Sa susunod, kahit isang message lang, sabihin mo lang na okay ka. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala akong balita sa'yo. Hindi ako mapakali. Wala rin naman akong idea kung saan ka hahanapin, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na matagal na akong nasanay na wala talagang naghahanap sa akin. Na kapag nawawala ako sandali, parang walang nakakapansin. Pero siya, kahit dapat simpleng ka-team at kaibigan lang siya, parang may dahilan siyang mag-alala sa akin na para bang meron siyang karapatan sa akin. Opo, pasensya na. Mahina akong tugon. Kumain ka na ba? Tanong niya agad. Hindi pa. Siguro mamaya na lang, sagot ko. Pahingi nga ng address mo, sabi niya. Ha? Para saan? Gulat kong tanong. Pupuntahan kita, syempre. Ipagluluto kita. Diretso niyang sagot. Parang biglang may kumabog sa dibdib ko. Hindi malakas, pero sapat para matigilan ako. Nawalan ako ng masasabi. Hindi ko alam kung paano ako. Ay, huwag na. Nakakahiya naman, sagot ko agad. Bakit ba ganito siya ka-concern sa akin? Natatakot ako. Baka masanay ako. Baka isipin kong may ibig sabihin to, na pareho kami ng nararamdaman. Please na, ibigay mo na yung address mo. Pupunta ako dyan ngayon, seryoso niyang sabi. Jake, okay na talaga ako. Mahina akong tugon. Lucas, hindi mo kailangang magpanggap na okay ka palagi. Hayaan mo naman akong mag-alaga sa'yo. Sagot niya. Napahigpit ang hawak ko sa phone. Bigla akong kinabahan. Hindi dahil tumatanggi ako, kundi dahil gusto ko. Gusto ko sobra. Hindi ako sanay na may gumagawa ng ganito para sa akin. Hindi ako sanay na may taong pinipiling unahin ako. Nanahimik ako. Sa isip ko, parang may dalawang boses na nagtatalo. Yung isa nagsasabing delikado to. At yung isa naman paulit-ulit na nagtatanong, paano kung pwede? Sige, sabi ko sa huli at sinend ko ang address ko. Okay, papunta na ako.
Maghahanda lang ako, sabi niya bago niya pinutol ang tawag. Naupo lang ako sa gilid ng kama. Walang imik. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang mabilis na pagpitik ng puso ko sa dibdib. Hindi ko matukoy kung alin ang mas kinatatakutan ko, yung mismong pagdating niya o yung katotohanang may isang taong kusang pumapasok sa buhay ko kahit hindi ko naman hiniling. Habang hinihintay ko si Jake, naisipan kong buksan ang Facebook. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit bigla ko siyang hinanap doon at sinilip ang profile niya. Parang kusa na lang akong napadpad sa account niya. Habang nag-i-scroll, may isang post na agad nakakuha ng atensyon ko. Isang quote na ibinahagi niya ilang araw na ang nakalipas. Napahinto ako at binasa iyon. It's scary when someone starts to matter this much. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang naging reaksyon ko. Para kaya, kanino ang mensaheng iyon? May iba ba siyang iniisip? O baka naman ako? Napabuga ako ng hangin, pilit kinakalma ang sarili. Sinasabihan ko ang sarili ko na huwag masyadong umasa dahil baka sa huli, ako rin ang masasaktan. Ilang sandali pa, umilaw at nag-vibrate muli ang phone ko. Si Jake ang nag-message. Parang nandito na ako, pero hindi ako sigurado kung tama yung lugar na binabaan ko. Saan nga ulit yung entrance papunta sa inyo? Tanong niya. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso ko. Napalitan ng kaba ng pananabik. Yung tahimik pero ramdam sa bawat galaw. Ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita. Nang makita ko siya, parang kusang bumilis ang tibok ng puso ko. May kakaibang saya at kaba na sabay kong naramdaman. Pagpasok namin sa apartment ko, hindi ako makapaniwala nang sabihin niyang siya na ang bahala magluto. At mas lalo pa akong nagulat ng adobo ang napili niyang ihanda. May nakita kasi ako dati sa story mo. Sabi mo nagkikrave ka ng adobo at namimiss mo na yung luto ng mama mo. Sagot niya. Ganun ba? Gets. Sabi ko. Habang abala siya sa kusina, napaisip ako. Binuksan ko ang Facebook ko at hinanap ang sinasabi niyang story ko about sa adobo. Tiningnan ko ang archives ng stories ko at nakita ko yung sinasabi niya. Hindi ko na rin ito maalala. Random story lang ito. 6 na buwan na ang nakalipas. At naalala pa rin niya? Hindi ko napigilang mapangiti. Kasi he remembers small details about me. Pagkatapos naming kumain, bumalik kami sa kama ko para magpahinga. Umupo kami nang magkatabi, parehong nakasandal sa headboard. Salamat sa niluto mo, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Walang anuman. Medyo inaantok na rin ako, sagot niya. Pwede ka namang umidlip kung gusto mo, tugon ko. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinatong ang ulo niya sa balikat ko. Ramdam ko ang bigat nito. Hindi naman nakakaabala, pero sapat para maramdaman ko kung gaano siya kalapit sa akin. Hindi ko namalayan kung kailan ako nakatulog. Siguro dahil sa pagod o baka dahil sa init ng presensya niya sa tabi ko. Hindi ko rin alam kung gaano katagal ang lumipas, pero bigla akong nagising. Pagdilat ko, nadatnang ko siyang nakatingin diretso sa akin. Napakalapit ng mukha niya. Halos magkadikit na kami. Napigil ang paghinga ko. Hindi siya umiwas. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Gising ka na, mahinahon niyang sabi. Oo, sagot ko. Parang biglang natuyo ang lalamunan ko sa kaba dahil sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Sinisigurado ko lang na okay ka na at hindi ka na nilalagnat, paliwanag niya. Unti-unti siyang umayos ng upo at bahagyang lumayo na parang walang nangyari. At pagtapos nun, umuwi na rin siya sa kanila. Back to work na rin ako after ng mahigit 1 linggo kong pagkawala. Habang abala ako sa paghahandle ng mga calls, ramdam ko pa rin yung adjustment. 1 linggo rin akong hindi nakapasok sa production floor, kaya parang kailangan ko ulit hanapin yung rhythm ko. Pero habang tumatagal, unti-unti ring bumabalik yung confidence ko. Ganun naman talaga sa ganitong trabaho. Kapag nawala ka ng ilang araw, pakiramdam mo na pag-iwanan ka agad.
Sa kalagitnaan ng pakikipag-usap ko sa isang customer, napansin ko sa likod ko yung bago namin naka-team. Mukha siyang nag-aalangan kung lalapit ba siya o maghihintay na lang. Saglit ko siyang sinulyapan at sininyasan na hintayin muna ako dahil nasa call pa ako. Pagkatapos kong mag-end ng call, agad siyang nagsalita. Paano kapag naka-deactivate na yung account? Tanong niya. Lumapit ako sa workstation niya at sinuri ang details ng customer. Pagkatapos, itinuro ko sa kanya kung saan makikita yung tamang guide at kung paano i-handle yung ganong concern. Walang problema. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Sagot ko. Magkatabi lang pala kami ng pwesto. At doon ko rin nalaman na siya si Alex, yung bagong member ng team namin. Madaling pakisamahan si Alex, kaya hindi rin nagtagal, naging close na rin kami. Madalas din siyang sumabay sa akin tuwing lunch at pati sa mga break ko, kaya mas lalo kaming nagkakilala. Halos 1 buwan na ang nakalipas simula nang dumating sa team namin si Alex at masasabi ko na okay naman siya, pogi din siya. At katulad ni Jake, marami din nagkakagusto sa kanya sa produksyon. Pero mas pogi pa rin si Jake para sa akin. Matagal-tagal na rin kaming walang natatanggap na calls, kaya sinamantala ko yung pagkakataon para mag-unat at sumilip sa oras. Pagkatapos, nag-set na ako ng lunch break sa Avaya. Sabay tayo mag-lunch, aya ni Alex. Oo, tara, sagot ko. Habang papalabas na ako, napansin kong napatingin si Jake sa akin mula sa katabi kong station. Nasa call pa siya noon. Magkakalapit lang kasi kami. Si Alex nasa harap ko sa kabilang row, habang si Jake naman ay nasa tabi ko. Hindi mo ba ako hihintayin para mag-lunch? Tanong ni Jake. May kausap ka pa eh. Gutom na rin ako. Paliwanag ko. Sa locker na lang kita antayin. Singit ni Alex bago tuluyang umalis papuntang labas ng production. Sige, sabi ko kay Alex. Saka muling tumingin ako kay Jake. Sumunod ka na lang sa amin sa pantry, sabi ko. Bahala ka, malamig niyang sagot. Ano bang problema nito? Basta sa pantry kami, sumunod ka na lang, sabi ko bago tuluyang lumabas ng production area. Habang magkasabay kaming kumakain ni Alex sa pantry, napansin kong papalapit si Jake sa amin. Sakto namang tapos na rin kaming kumain at bago pa siya tuluyang makarating, nauna nang bumalik si Alex sa production area. Iniwan mo na ako agad. Akala ko ba sabay tayo magla-lunch? Reklamo ni Jake habang pabagsak niyang inilapag ang tumbler niya sa mesa. Ha? Anong nangyayari sa'yo? Nagtatakang tanong ko. Hindi mo man lang ako hinintay. Mas gusto mo na bang kasama si Alex kaysa sa akin? Diretsong sabi niya. Hindi ko napigilang mapatawa nang malakas sa sinabi niya. Grabe ka naman, nagsiselos ka ba? Biro ko habang nangingiti pa rin. Bahala ka nga, maikli niyang sagot, sabay iwas ng tingin. Hindi na siya nagsalita pa pagkatapos noon, pero halata sa kanya na hindi siya okay. Ramdam ko yung inis na pilit niyang tinatago. Hindi ko magets kung bakit ganyan siya kapag nasa tabi ko si Alex. Nakaupo lang ako habang hinihintay ko matapos kumain si Jake, tapos biglang lumapit si Alex sa amin ulit. Lucas, gusto mo bang sumama mamaya? Kasama ko yung mga ka-wave ko at iba pa natin naka-team. Magiinuman kami sa Paddy's Point sa Cubao. Mamayang gabi na, since day off naman tayo, mamaya, sabi niya. Napaisip ako sandali bago sumagot. Wala rin naman akong ibang plano, kaya pumayag na rin ako. Sige, sasama ako, sagot ko. Nice. Ikaw, Jake, gusto mo rin bang sumama? Kasama din yung ibang ka-team natin, tanong ni Alex habang binabaling ang atensyon kay Jake. Hindi, may aasikasuhin ako. Mabilis na sagot ni Jake. Okay, gets ko. Sige, kita na lang tayo mamaya, Lucas. I-chat na lang kita para sabay na tayong pumunta, sabi ni Alex. Sige, sagot ko. Talaga bang pupunta ka? Tanong ni Jake. Napatingin ako sa kanya. Oo, sagot ko. Hindi ka naman umiinom dati, sabi niya. Paminsan-minsan lang naman, sagot ko. Sus, sasama ka lang.
Kasi nandun si Alex. Sabi niya, halatang iritado talaga siya. Bakit, ano bang issue sa'yo? Tanong ko. Naguguluhan ako sa kanya. Hindi ko naman siya boyfriend para umarte siya ng ganyan. Oo, gusto ko siya. Pero wala siyang karapatan na pagbawalan ako. Hindi na siya nagsalita tapos niligpit na niya yung kainan niya. Tapos naglakad palayo. Habang nakatingin ako sa likod niya, isang bagay lang yung malinaw sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ayaw niya talaga kay Alex. At mas lalo akong naguguluhan kung dahil ba yun kay Alex o dahil ayaw niyang may ibang taong lumalapit sa akin. Ano ba talaga, Jake? Sinuyod ko ng tingin ang buong paligid. Halos lahat. Halatang tinamaan na ng alak. Lumalakas ang ingay. Mas grabe ang tawanan. May mga sumasabay na sa tugtog. At yung iba paikot-ikot na lang ang kwento. Pati si Alex, kapansin-pansin na namumula na ang mukha. Nagpaalam ako sandali at tumungo sa banyo. Dahan-dahan akong naglakad papunta roon. Medyo nahihilo na rin ako, pero kontrolado ko pa naman. Pagpasok ko, tahimik ang loob, malayo sa gulo sa labas. Huminto ako sa may lababo, naghilamos ng malamig na tubig para kahit papaano ay magising ang diwa ko. Habang nakatingin ako sa sarili ko sa salamin, may napansin akong aninong gumalaw sa likuran ko. Paglingon ko sa reflection, si Alex pala. Hindi ko namalayan na sumunod siya. Kami lang dalawa sa loob. Parang ang tahimik mo kanina, sabi niya. Hindi lang ako makasabay sa usapan. Medyo tinatamaan na rin ako, sagot ko. Iniisip mo si Jake, no? Hayaan mo na yun. Nandito naman ako, sabi niya habang papalapit. Halatang may tama na rin. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla niya akong hinatak papalapit sa kanya. Bago pa ako makapag-react, dumampi na ang labi niya sa akin. Nanlambot ako sa gulat. Parang huminto ang lahat sa paligid. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may kung anong init ang sumabay sa dibdib ko. At gumanti ako ng halik. Nang maghiwalay kami, saka lang ako nakahinga ng maayos. Napatingin ako ulit sa salamin at doon ako natigilan. May isa pang tao sa likod namin. Si Jake. Nakatayo lang siya, walang imik. Pero ang tindi ng titig niya sa amin. Kitang-kita sa salamin ang galit sa mga mata niya. Maya-maya, umalis siya agad. Hindi na ako nagdalawang isip. Sumunod ako. Paglabas ko, wala na siya sa loob. Nagmamadali akong lumabas ng bar at doon ko siya nakita sa kabilang kalsada. Diretso lang ang lakad, hindi man lang lumilingon. Jake! Sigaw ko, pero hindi siya huminto. Binilisan ko ang lakad ko hanggang sa halos tumakbo na ako. Buti na lang at nag-red light sa tawiran, kaya napahinto siya kasama ng iba. Doon ko siya naabutan. Hinawakan ko ang braso niya. Jake, sandali lang, sabi ko. Hindi siya agad lumingon. Nakatingin lang siya sa unahan. Mali yung nakita mo. Walang ibig sabihin yun. Agad kong paliwanag. Napatawa siya, pero walang saya. Mali? Saan banda? Mahina niyang sagot. Lasing si Alex. Siya ang naunang humalik sa akin. Sabi ko. Nakita ko lahat. Hinalikan mo rin siya. Sabi niya. Tumunog na ang signal ng tawiran. Pero nanatili kaming dalawa sa gitna, hindi gumagalaw. Pakinggan mo naman ako, sabi ko. Ano pang ipapaliwanag mo? Sabi niya. Halatang puno siya ng galit. Bakit ba ganyan ka? Kung umasta ka, akala mo boyfriend kita. Naiinis ka kapag may kasama akong iba. Kapag may lumalapit sa akin. Ano ba talaga tayo? Sunod-sunod kong sabi. Natahimik siya. Tinitigan niya lang ako bago siya huminga ng malalim. Oo. Naiirita ako. Kapag may ibang lumalapit sa'yo. Kapag hindi tayo magkasama. Kasi nasanay ako na ikaw yung kasama ko. At ayokong maramdaman na parang ang dali mo akong palitan, sabi niya. Sandali siyang tumigil sa pagsasalita tapos nagsalita ulit siya. Pasensya na kung nagiging makasarili ako. Pero ayoko talagang may ibang umaaligid sa'yo. Lalo na si Alex kasi gusto kita.
Mahal kita, sabi niya. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid sa mga sinabi ni Jake. Mahal din kita, sabi ko. Anong ibig sabihin nun? Mahina niyang tanong. Matagal na rin kitang gusto, bago pa dumating si Alex. Sagot ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong niya. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na baka lumayo ka sa akin kapag nalaman mo ang nararamdaman ko sa'yo. Sagot ko. Hinila ako ni Jake palapit sa kanya bago niya ako hinalikan. Hindi na kami nagpatinag. Pareho kaming nagpadala sa sandali. Napagdesisyonan naming umalis at mag-check-in sa isang motel tapos nagbimbangan kaming dalawa. Nang gabing yun, naging boyfriend ko na si Jake at naging boyfriend na niya ako. Love is truly unexpected. It shows up in the middle of chaos, in moments filled with confusion, jealousy, and unspoken feelings. You don't plan for it, and you definitely don't see it coming. One moment, everything feels complicated, and the next, you're standing face to face with the truth you've been avoiding all along. So don't be afraid to confess what you feel. Don't let fear stop you from being honest. The person you like might actually feel the same way and could just be waiting for you to say it first. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwento, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Para lagi kayong updated sa mga behind the scenes, upcoming stories, at iba pang exclusive content, i-follow ninyo kami sa aming social media accounts, X, Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube. At The Vibe is Unfiltered. Kita-kits tayo sa susunod na kwento.